Para sa ating passage for this morning, hayaan nyo naman pong basahin ko po muli ang Matthew 5:17. This time naman po sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi. Matthew 5:17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. May kwento po ang mga rabbi o yung mga Jewish teachers ukol sa pagbabago ng mga pangalan sa Bible. And familiar naman tayo doon. At common ito especially sa Old Testament pag nagbabago yung mga pangalan. Pero itong kwentong ito ay bukod tangi dahil it seeks to understand kung bakit alam natin na may familiar tayo sa mga kwentong ito, pero hindi ko lang alam kung familiar tayo na nagbago ang pangalan ni Joshua. Ang unang tawag kay Joshua, bago siya pinadala ni Moises sa Kanaan, ay Hosea or Hosea. It can be either Hosea, pwedeng Hosea. Hosea, kilala kasi natin Hosea as the minor prophet. So, the story goes, ayon sa mga rabbi, bago raw ipadala ni Moises ang mga espiya para magmanman sa Kanaan, pinalitan daw ang pangalan ng isa sa mga espiya. Ang pangalan ng espiya ay si Hosea, anak ni Nun, or Nun. Ngunit, later on, mababasa po natin na tinatawag na siyang Joshua pagkabalik. Si Joshua po, or si Joshua, ay yung body-body ni Caleb. Ang pinagkaiba lang ng Joshua sa Hosea ay isang maliit na kudlit sa unahan ng kanyang pangalan sa original language. Alam niyo yung kudlit? Parang apostrophe. Isang maliit na apostrophe lang pinagkaiba sa spelling sa original language. Yun lang ang pinagkaiba. It is said na ang dahilan bakit pinalitan ang kanyang pangalan ay dahil panalangin daw po ni Moises para hindi matulad si Hosea sa ibang mga espiya. Alam naman po natin, nung bumalik yung mga espiya, they did not give a good report regarding the land of Canaan. Sila yung nasabihan at nakilala na nagrereklamo, ay, ano dyan, maraming mga higante. Ay, ganito ganyan, maraming silang reklamo. At lumalabas na wala silang tiwala sa Panginoon. Ang nagbigay lang ng good report regarding sa land of Canaan ay si Joshua at si Caleb. At kaya pinalitan daw ang pangalan, sabi ng mga rabbi, wala ito sa Bible, kwento-kwento ito. Sabi ng mga rabbi, dahil nais ni Moises na maging panalangin ang pangalan ni Hosea na huwag siyang itulad sa ibang mga espiya na hindi nagtiwala sa Panginoong Diyos. Based ito sa Numbers 13:16-17. Ngunit, nagtataka po ang mga Jewish teachers, bakit or saan nila kinuha yung kudlit na yun sa unahan ng pangalan ni Joshua? Bakit nagkaroon nun? Saan kinuha yun? Yun yung tanong nila. Alam naman natin na common ang name changes sa lumang tipan. In the book of Genesis, makikita natin na pinalitan ng Diyos ang pangalan ng ilan sa mga tauhan doon. Pero nais ko pong mag-focus tayo kay Sarai. Ang pangalang Sarai ay may kudlit sa huli. Kwento ng mga rabbi, for more than 1,000 years daw,
Nung pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Sarai to Sarah, nawala yung kudlit sa huli. And for more than 1,000 years, nagreklamo daw itong kudlit na ito sa Panginoon. Nang tanggalin siya sa pangalan ni Sarai, hanggang sa inilipat ng Diyos ang kudlit na ito sa unahan sa pangalan ni Hosea para maging Joshua. Anong punto ng kwentong ito? Ayon sa mga rabbi, ang punto ng kwento ay banal ang salita ng Diyos. Na maging ang nawawalang tuldok o kudlit ay hindi tinuturing na maliit na bagay. Napakahalaga ng salita ng Diyos at hindi maaaring mawala ang titik o kudlit na ito sa kanyang salita. Mahalagang pag-aralan ang kahalagahan ng kautusan sapagkat pinapahayag ng kasulatan ang ugnayan natin sa kautusan at kung ano ang parusa sa pagsira sa kautusan. Sabi nga, for whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. Kapag sinira mo ang isang utos, sinira mo na rin ang lahat. Hindi ka pwedeng maaaring mga tuwiran na tinupad mo ang isa, pero ang isa hindi mo tinupad, so mangangatwiran ka na okay lang ako dun sa isa. Hindi. Pag sinira mo ang isa, sinira mo lahat. Ganun ang hatol. Brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin upang maintindihan natin ang ugnayan natin sa kautusan at ano ang nararapat na attitude natin sa kautusan. Nawa magbunsod din ito sa atin ng tamang pagkilala sa Panginoong Kristo bilang Hari at tagapagbigay ng kautusan. At magbigay ito sa atin ng initiative na magsiyasat o siyasatin ang ating mga sarili bilang kanyang mga kinasasakupan at tagasunod. Upang matuto tayong tumugon sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. In our passage today, ang setting ng Matthew 5 ay nasa gilid ng bundok ang Panginoong Kristo. Traditionally, pag bumisita po kayo sa Israel, ang tawag sa bundok na ito, or sabi nila, burol, ito raw ay tinatawag na Mount of the Beatitudes. Nasa gilid po ito. Itong lugar na ito na kung saan nagturo ang Panginoon ay nasa gilid ng bundok at overlooking po siya sa Sea of Galilee. It is said na kaya ito napili, itong lugar na ito ay dahil napakaganda ng acoustics dito. Pag sabing napakaganda ng acoustics, kahit wala po kayong microphone at nagsalita po kayo sa lugar na ito, dinig kayo simula sa tuktok hanggang sa baba. Although dito sa ating passage, hindi sinasabi kung saan yun, pero we can only assume na overlooking nga siya sa Sea of Galilee. Sa gilid ng bundok ngayon, nakaupo ang Panginoong Hesukristo habang nakapaligid ang napakaraming tao kasama ang kanyang mga alagad. At inintroduce sila ng Panginoong Hesukristo sa values or yung tinatawag natin na rule of the kingdom. Sa pamamagitan ng pagbigay ng 9 Beatitudes or tinatawag, pwede rin sabihin, the ninefold blessings of the kingdom sa Matthew 5 verses 1 to 12 at ang pagkilala sa mga tunay na tagasunod ng Diyos sa paghayag ng konsepto ng salt of the earth at saka light of the world sa verses 13 to 16, which leads us dito sa verse 17. Sa ating text sa umagang ito, binibigay ng Panginoon ang dahilan ng kanyang pagparito bilang hari. Sabi po niya,
Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. Sa Old Testament, pag binasa po natin ang kasaysayan ng Israel, ang unang-unang tungkulin po ng hari ay hindi umupo sa luklukan. Ang unang-unang tungkulin ng hari ay pag-aralan ang kautusan, isulat ito, nang sa ganon, maituro niya ito sa mga tao. Yun ang una niyang tungkulin. Ang unang tungkulin ng hari ay alamin kung anong utusan, pag-aralan ito, isulat ito, at ituro ito sa mga tao. Dito sa ating passage, it would seem na may paratang sa Panginoong Hesukristo. May paratang yung kanyang mga opponents na binabaliwala niya ang kautusan. Malamang tinawag siyang anti-law or antinomian at pinapaliwanag niya ngayon ang pagkakaiba ng tunay na katuruan o tunay na pamumuno ng Diyos versus sa tradisyon ng mga Fariseo versus sa tradisyon ng mga tao. Sa panahon ngayon, alam natin na nahahati po ang Old Testament sa tatlo. Kapag binasa po natin ang mga katuruan ng mga Hudyo, ang paghahati ng Old Testament ay tinatawag nilang Tanakh. Tanakh or TN at saka KH. Tanakh. Ang ibig sabihin nito ay Torah, yung Nevi'im, at saka yung Ketuvim. Ang Torah ay ang first 5 books or the law books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ang Nevi'im ay yung prophets, at saka yung pangatlo, yung Ketuvim, ay ang writings composed of the poetry and wisdom. Pero in the first century, nakikilala ang Old Testament sa dalawang divisions lang, hindi tatlo. Kapag pinag-uusapan ang Old Testament scriptures, kilala ito sa the law and the prophets. Yun lang. Collective term siya para sa buong scriptures. Hence, at tinutukoy ng Panginoong Hesukristo dito ay ang kabuuan ng scriptures. He was talking about the Bible as they understood it during their time. What is interesting dito kasi is that sa other parts ng Bible, pag binasa natin ng Old Testament, ang ginagamit na term ay the law and the prophets. Pero dito sa passage natin, ang ginamit ng Panginoong Hesukristo ay the law or the prophets. Iba ang conjunction na ginamit niya dito. Or, hindi and. Ibig sabihin ng Panginoon dito, hindi maaaring hiwalayin ang kautusan sa mga propeta. Kung sisirain mo ang kautusan, parang sinira mo na rin ang mga propeta. Sapagkat ang pundasyon ng mga propeta ay makikita sa kautusan. So, ang paratang sa kanya ay ganito. Ng yung mga kaaway niya. Malamang narinig niya at ngayon sinasabi niya sa mga tao, pinapaliwanag niya. Ang paratang sa kanya, sinisira mo ang kautusan. Pero dito, ang explanation ng Panginoon, hindi lamang kautusan. Sa isip kasi ng mga Fariseo at saka yung mga Jewish experts ng time nila, umaapila sila kay Moises, umaapila sila sa kautusan doon sa 5 aklat. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi ako bumaba, hindi ako pumarito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi siya bumaba upang sirain ang buong kautusan. Kundi ano daw? Ganapin ito to fulfill them. Ano kaya ibig sabihin nun? Ang salitang abolish dito sa English, sa Tagalog sirain, nawawala yung pakahulugan nito. Sa original language, ang salitang sirain, o yung salitang sirain o abolish, may idea po ito ng kalasin o luwagan.
Na, sino dito nakapagsubok ng magtayo ng tolda? Ayaw pa magtaas ng kamay. Yes. Ten tolda. Yan. Kailangan mahigpit, di ba, kapag tinatayo mo yan. Yung mga lubid, kailangan maganda yung pagkakatali. Mahigpit na mahigpit. Ang abolish na salita dito, sa original language, yung salitang ito ay may kinalaman sa pagluwag ng pagkakatali sa tolda. Pag niluwagan mo ang isa, sigurado babagsak na ang buong tolda. Hindi na niya magaganap yung purpose niya. Wala nang purpose. So, ganun ang ibig sabihin ng abolish dito. Niluwagan mo. And so, kapag niluwagan mo ang kautusan, sinisira mo ito. Nawawala sa purpose niya. Ganun yung idea dito. Kaya nga maraming beses ngayon bumabangga itong turo ng Panginoong Hesukristo sa mga teachers of the law nila sapagkat may nangyari. Yung mga teachers of the law, niluwagan nila ang kautusan. By disobeying the scriptures with their traditions, they destroyed the scriptures. In many passages, binigay ni Hesukristo ang tunay na diwa ng nasusulat. Ngunit mapapansin din natin ang response nila. Anong naging response nila? Hirap silang tanggapin. Kaya nga gusto nilang patayin si Jesus eh. Hindi nila matanggap yung tinuturo niya. Ngunit pinapaliwanag ni Hesukristo, hindi siya bumaba para luwagan o sirain ang kasulatan. Punta naman tayo sa salitang fulfill. May mga nagsasabi sa panahon natin na nangaral daw ang Panginoong Hesukristo, ang ginawa daw niya, tinaasan daw niya yung pamantayan ng kautusan. For example, or may mga nagsasabi na in-improve daw ito. Kaso kapag sinabing in-improve, ibig sabihin, nagbago yung pakahulugan nito. Nagbago yung diwa nito. And so, yung diwa nito ay hindi na katulad nung unang tinuturo sa Lumang Tipan. Sa makatuwid, nagbago ang kautusan pagdating ng Bagong Tipan. Sabi nila. For example, Matthew 5:21-22, ukol sa pagpatay or murder. Sa panahon natin, ang tawag natin dito ay pagpaslang. Pero yung old translation, pagpatay ang ginagamit. Ganito po ang sinasabi ni Hesukristo. Alam naman natin, Ten Commandments, di ba? Huwag kang papatay. Yun yung old. Ganun yung pagkakasabi doon. Pagdating dito sa Matthew 5:21, sabi ni Hesukristo, "You have heard that the ancients were told, you shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court. But I say to you that everyone who is angry," sabi niya, "but I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. And whoever says to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, you fool, shall be guilty enough to go into the fiery hell." Ang punto lang dito ng Panginoon kasi nung panahon nila, mayroong mga kinokondone yung galit sa kapwa, na may mga nagsasabi, halimbawa lang, pero medyo baka maging sa tenga natin, sa pandinig natin, pero excuse me sa paggamit lang, pero ginagamit natin ito sa konteksto para maintindihan natin ang ibig sabihin ng Panginoon. Noong unang panahon, may mga gumagamit sa kanila ng mga ganitong salita. Bawal lang. Tinawag niya yung kapatid niya na, ito, you good for nothing.
okay pa daw yun. Kasi, total, hindi naman yan kung tutusin, maintindihan pa natin yan. Pero pag tinawag mo ang kapwa mo na, hindi ko nasasabihin. Alam nyo na yon na gagamit ka ng malutong, hindi ka pwedeng ma-excuse doon. Ang sinasabi ni Jesucristo dito, hindi yun ang punto. Hindi ka excuse. Kahit ano pa ang gamitin mong salita. Kaya malutong yan, kaya hindi. The fact na hinayaan mo ang galit na manatili sa kalooban mo, wala kang pinagkaiba sa pumatay. Yun yung punto dito. Sabi ng mga iba, in-improve daw ng Panginoong Hesukristo ang pakahulugan ng murder dahil included na raw sa definition ang galit sa kapwa. And so tinaasan daw niya ang pamantayan ng kautusan. Pangalawa, sa Matthew 5:27-32, ukol naman sa pakikiapid o pangangalunya. You have heard that it was said, "You shall not commit adultery." But I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye makes you stumble, tear it out and throw it from you. For it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body to be thrown into hell. If your right hand makes you stumble, cut it off and throw it from you. For it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body to go into hell. It was said, "Whoever sends his wife away, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife," everyone, sabi ng Panginoong Jesucristo, "everyone who divorces his wife except for the reason of unchastity," or sa ibang translations, except for the reason of immorality, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. Ang punto ng Panginoong Jesucristo dito ay ganito. Ang pagkakaintindi kasi ng mga Jewish teachers, ang nagko-commit lang ng adultery, number 1, ay mga babae. Okay? Number 2, ang adultery ay isang action. And so, hanggang action lang yun. Sabi ng Panginoon, hindi. Kung ikaw ay may pagnanasa ka sa kapwa mo, adultery yun. Tumingin ka na may pagnanasa sa kapwa mo, adultery yun. Nanonood ka ng porn, adultery yun. May hilig ka na makita ang abs ni Piolo Pascual at yung paghuhubad ng ibang mga lalaki sa Facebook, adultery yun. Yun ang punto dito. Ganun ang sinasabi ni Jesucristo. Hindi porket hindi nakikita ng kapwa mo o hindi ka nahuhuli na nasa kama kayo, hindi ka nagko-commit ng adultery. Hindi. At kung may balak kang hiwalayan ang asawa mo, sabi ni Jesucristo, other than for the reason of immorality, you are making her commit adultery. Kasama ka doon. At kung ikaw ay kukuha ng isa, dito ang ginamit niya, babae, whoever marries a divorced woman commits adultery as well. Ayon sa mga nagsasabi, sa mga nagko-comment, in-improve daw niya ang definition ng adultery dahil sinama niya rito ang divorce, sinama niya rin ang pagnanasa. But this is farthest from the mind of Christ. He did not introduce a better meaning to the law. Rather, anong ginawa niya? Finulfill niya. Hindi niya in-improve ito. Hindi niya tinaasan ng standard. Finulfill niya ito. Ang salitang fulfill ay nangangahulugan to carry into reality. To bring about. Gawing totoo ito. Sapagkat yung dapat na sana na ginagawa ng mga Fariseo, ng mga nagtuturo ng scriptures daw, hindi naman nila ginawa ang dapat nilang tungkulin. And it came in the fullness of time
na dumating ang Panginoong Kristo. Survey natin ang salitang fulfill sa aklat ni Matthew. Survey lang natin. Sa Matthew 1:22-23, sabi, "Now all this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel," which translated means God with us. Ang tinutukoy dito na prophet na nagpahayag ng passage na ito ay si Prophet Isaiah, mula sa Isaiah 7:14. Matthew 2:23, and came and lived in a city called Nazareth. This was to fulfill what was spoken through the prophets. He shall be called a Nazarene. Ang reference na naman dito ay Isaiah 1:11, which was fulfilled sa pagdating ng Panginoong Kristo. Matthew 8:17, this was to fulfill what was spoken through Isaiah the prophet. He himself took our infirmities and carried away our diseases. Ito'y mula sa Isaiah 53:4, which was fulfilled rin sa pagdating ng Panginoong Kristo. And then, ang pinakamahaba, yung Matthew 12:17-21. This was to fulfill what was spoken through Isaiah the prophet. Behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he shall proclaim justice to the Gentiles. He will not quarrel, nor cry out, nor will anyone hear his voice in the streets. A battered reed he will not break off, and a smoldering wick he will not put out, until he leads justice to victory. And his name the Gentiles will hope. Lahat ng passages na ito ay fulfillment ng prophets or the law sa Panginoong Kristo. Makikita natin ngayon sa scriptures na hindi lamang pinangaral ng Panginoong Kristo ang scriptures. Hindi lamang niya pinangaral ang kautusan, kundi ang buong diwa ng salita ng Diyos. All of the Old Testament points to Jesus Christ. Ayon sa mga scholar, to fulfill the law is to fill it to the full. To fulfill the law is to fill it to the full. Parang isang baso. Ang Old Testament ay sabihin natin hanggang dito lang. Pero nung dumating Panginoong Kristo, pinuno niya ito. Nananatili pa rin. Kumbaga, nananatili ang buong diwa ng Old Testament. Pero nakita natin ang buong Old Testament sa isang tao. Sa Diyos na bumaba ang naging tao, at ang pangalan niya ay Panginoong Kristo. He is the Word of God personified, or as we say, the incarnate Word. All of God's promises in Him are yes and amen. And so He came to fill the law, to reveal the full depth of meaning that it was intended to hold. Yun yung ibig sabihin na He came to fulfill the law. Sa Ebanghelyo po, si Kristo ang salita na naging tunay na tao. Hindi po siya nagkatawang tao lang. Siya po ay naging tunay na tao. At pumarito siya upang sundin at ganapin ang lahat ng katuwiran ng Diyos. At the beginning of Jesus' ministry, ayaw sana si Juan Bautista. Matatandaan natin yun. Pag nanonood tayo ng Jesus film, bumaba ang Panginoong Kristo sa Ilog Jordan at magpapabautismo siya kay Juan Bautista. Tatanggi na sana si Juan Bautista. Ngunit ano sabi ng Panginoon kay Juan? Permit it at this time, for in this way it is fitting for us to fulfill all righteousness. Fulfill all, including pati ang pagbabautismo sa Kanya. Kadalasan kapag pinag-uusapan ang magandang balita, ang emphasis po natin ay sa kamatayan ni Kristo. Kadalasan ganun. One time nga sa Sunday school, narinig ko isang batang maliit nag-pray. Sabi ng Sunday school teacher niya, sige, ikaw, sabihin natin ang pangalan ng bata, si Totoy. Toy, ikaw naman mag-lead sa prayer. So nag-pray siya. Salamat at pinadala niyo po, o aming Ama, ang inyong anak na nagpakamatay
sa krus ng Kalbaryo. Hindi po nagpakamatay ang Panginoong Hesukristo. Hindi po siya nagpakamatay. Pero dahil nga sa emphasis natin sa kanyang kamatayan, ang daming iba't ibang errors ang sumusulpot. Sa ating kultura pa nga, makikita natin na laging nakapako si Hesukristo sa krus. Ngunit nais ko pong sabihin na napakayaman ng kasulatan sa paghayag ng mga pagpapala ng katubusan. Na pati ang buhay ni Hesukristo ay pagpapala para sa kanyang mga hinirang. His life and obedience is good news for us. Not only His death, but His life as well. Dahil sa kanyang pagganap ng lahat ng katuwiran, tayo ay napawalang sala. Si Kristo ang naging kinatawan natin sa harapan ng Ama. Tinanggap niya ang pagbilang ng ating kasalanan sa Kanya. Alam natin na wala siyang kasalanan, ngunit ibinilang ang ating kasalanan sa Kanya. Nang sa ganun, ang Kanyang katuwiran sa Kanyang buhay ay maibilang sa ating. Ibig sabihin, sino ang magbabayad ng hatol natin? Kung mayroon, at dahil nga mayroong tumanggap na sa Kanya ibilang ang ating mga kasalanan, may babayaran ka pa ba? Wala na. Wala ka na babayaran. Huwag ka na magpumilit pa. Dahil hindi naman din tatanggapin niya ng Ama. Kung may kailangan magbayad. Sigurado may babayaran niya. On the part of Christ, ano ngayon ang kailangan niyang bayaran? Buhay. Buhay. Tinupad niya ang lahat ng katuwiran upang ang kanyang katuwiran ay mabilang sa atin. At inako niya ang ating mga kasalanan. And therefore, sino ang magbabayad? Sino ang haharap sa hatol? Tayo? Sabi, there is therefore now no condemnation who are in Christ Jesus. Wala nang hatol. So, sino haharap sa hatol? Si Kristo. Sa krus, tinanggap ni Jesucristo ang lahat ng galit ng Diyos para sa atin at sa ating kasalanan. The real ground of justification is found in the perfect righteousness of Christ, in His life and in His death. Nung wala pa tayo kay Kristo, hinatulan tayo ng kautusan dahil sa ating mga kasalanan. Nakapatong sa ating mga ulo ang kapahamakan. Ngunit nang bayaran ni Kristo ang parusa para sa ating mga kasalanan, ibinilang tayong matuwid sa harapan ng Diyos na wala po yung hatol. Ilipat sa Kanya ang parusa. Siya po ang nagbayad. At dahil dito, magandang balita ito. Ang lalabas Pastor, ibig sabihin wala kaming kailangang gawin para kalugdan kami ng Ama? Wala. Bakit? Sa tingin po pa natin, kaaya-aya tayo sa lahat ng ating mga pinaggagawa sa araw-araw. Lagi kong sinasabi, we have a good God, a perfect God, and He demands no less than perfection. He does not accept excuses. Pero in His wisdom,
this perfect God sent His Son, who is also perfect in His essence. In His essence, in His substance, He is God. At yung offering ng kanyang anak ay sapat. Kasi hindi naman perfect ang magiging natin, offering. Laging may bahid ng kasalanan. Sabi nga, di ba? Sinira mo ang isang kautusan, sira ang lahat. Hindi mo maaaring bayaran yun sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So paano mo nasabi na may maiaambag ka para malugod sa iyo ang Diyos? Wala. Wala kang maiaambag. Wala kang mabibigay sa Kanya para malugod siya. Ang nararapat na tugon kay Jesucristo ay tanggapin ang kaloob na binigay ng Kanyang anak. Yun lang. Pag may nagbigay sa iyo ng isang bagay na libre, anong sasabihin mo? Salamat. Tatanggapin ko yan. Wala kang ibang dapat na gawin pa. Wala kang kailangan bunutin sa bulsa mo. Hindi yata ako nagdala ng pitaka ko ngayon. Wala. Hindi mo kailangan bilhin yan. Nilipat sa Kanya ang parusa na dapat sa atin. Yun yung sinasabi kanina ni Kuya Dan dito kanina. Dapat tayo ang nagbayad. Pero siya ang gumawa mo. Siya po ang nagbayad. Ngayon, paano ba dapat mamuhay ang isang tagasunod ni Kristo? Dahil tinanggap natin ang kaloob ni Yeso Kristo. Paano ba dapat tayo mamuhay? Unang-una, number 1. We are called to fully respect God's law because it is the rule of the King. God's law is the rule of the King and we are called to respect it. Sinulat po ni Mateo itong aklat niya, at itong passage na ito, sa kanyang mga Christian readers na Hudyo. At kasalukuyan silang inuusig noong panahon ni Emperador Nero. Na kwento po last week kung anong nangyari noong panahon ni Nero. At ngayon, inuusig ang lahat ng Kristiyano sa buong imperyo dahil sinunog nga ni Nero ang Kapitolyo. Layon ni Mateo na ipahayag sa kanila na si Jesucristo ang matagal nang hinihintay na Mesiyas. Kasi alam naman natin na ang mga Hudyo hindi tanggap ang Panginoong Jesucristo. Para sa kanila, itong si Jesus na ito ay anak lang ni Jose. Siya po ay isang karpintero lang. Hindi nga aral eh. Hindi katulad ng mga matatanda. Hindi katulad nga ni Samuel na inalay sa templo at doon na siya lumaki sa loob ng templo. Itong si Jesus, hindi naman eh. And so maliit ang tingin nila kay Jesus. At tingin nila sa Kanya ay tao. At ang mga Hudyo, marami sa kanila ay natitisod kay Jesus. Ngayon si Mateo, dahil nagmi-minister siya at nagdi-disciple siya sa mga Jewish readers niya, layon po niyang ipahayag sa kanila na si Jesucristo ang matagal nang hinihintay na Mesiyas, ang anak ni David na magdadala ng kaharian. At pinakita niya ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng tapat na paghayag ng kasulatan sa kanyang mga pangangaral at pamumuhay. Mapapansin natin na nilarawan ni Mateo dito si Jesus na parang tulad ni Moises. Si Moises, nang ibigay ang 10 Commandments sa mga Israelita, binigay niya ito mula sa bundok, sa Sinai. Dito, ang Panginoong Jesus umupo, katulad ng mga Jewish teachers, sa gilid ng bundok at nagturo. Tinuro niya ang pamumuno ng Diyos. The rule of the kingdom from the Sermon on the Mount. At ngayon, tinatawag ngayon ang lahat ng tunay na tagasunod ni Kristo na igalang ang kautusan ng Diyos. Sapagkat mula sa kanyang kautusan, ito naman ang pagpapala. Nakikilala po natin na ang Diyos ay hari at ito ang kanyang kalooban.
Ito ang kanyang kalooban. And what better way to understand for a disciple to see and understand yung heart of his master than through the law. Ilang beses sa Book of Psalms sinasabi ng mga awit, "Oh, I love your law. Oh, I love your law." One yun. We are called to fully respect God's law because it is the rule of the king. Pangalawa, we are to delight in God's law as it teaches us to delight in God. We are to delight in God's law as it teaches us to delight in God. Bilang mga pinawalang sala at pinalaya kay Kristo, ginagamit natin ang kautusan para maliwanagan tayo sa mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Tinuturuan tayo nito kung paano mamuhay ng malaya. Pinalaya ka na, wala ka na sa piitan. So paano ka ba dapat mamuhay? Babalik ka ba sa dati? Kung dati kang namumuhay ng parang nagwawalwal ka, babalikan mo ba yon kung alam mo na mayroong nagbayad para sa'yo? Ang tawag ng Bible sa mga ganon, yung mga bumabalik, para kang aso. Sinuka mo yung lahat ng marumi sa katawan mo, tapos muli mong kakainin ulit. Nakakadiri. Ganun ang tingin ng Diyos. At hindi ganun ang tagasunod ni Kristo. Kaya nga sa Middle East, ang tingin nila sa aso ay marumi. Bukod sa kumakain ng basura, ito yung mga images ng aso. Ang tunay na tagasunod ni Kristo, ang tunay na pinalaya, namumuhay bilang isang malaya. Iniisip natin, kung malaya ako, di magagawa ko ang gusto ko. Nagkakamali po tayo kung gagamitin natin ang kautusan na para bagang ano lang siya, excuse lang siya. Uulitin ko po, ang kautusan po ay rule of the king. Kung ikaw ay mamamayan ng kanyang kaharian, at pinakikilala ng hari ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pamamahala sa kanyang kautusan, nararapat ka na sumunod sa kanyang mga tuntunin. Ang tunay na tagasunod sa makatuwid ay sumusunod sa kanyang tuntunin. May pagtingin sa tuntunin ng hari. Hindi binabaliwala ito. Ngayon, nagkakamali din po tayo kung gagamitin natin ang kautusan sa ating ikaliligtas o ikakawalang sala. Parang ganito yun Kaya ako sumusunod sa kautusan kasi gusto kong, number one, maligtas ako. Gusto kong maibilang sa akin ang katuwiran ng Diyos, kaya gumagawa ako ng mabuti. Ito ang pagkakamali ng mga taga-Galasya. Nakakilala sila sa Panginoong Kristo, pero dinagdag nila ang kautusan para sa kanilang ikaliligtas. At dito nagalit si Pablo sa kanila. Pag binasa natin ang buong aklat ng Galatians, doon natin makikita ang error nila. At isang buong aklat ang dinedicate ni Pablo para itama ang ganitong maling turo, maling paniniwala. Ang tawag po dito sa maling paniniwala ay legalism. Jesus plus works of the law. O pwede rin natin sabihin, Jesus plus good works equals salvation. Hindi. Ang tawag dyan, legalism. Yan yung mga tinuro ng mga Judaizers sa mga taga-Galasya, kaya nagkaganon sila. Nagdagdag sila. Uulitin ko po, walang sino man ang ibibilang na matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Walang sino man ang ibibilang na matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Kung yan ang hinahapol natin. Kasi hindi naman trabaho ng kautusan na ibilang kang matuwid.
Hindi trabaho ng utusan, ng kautusan na sabihin sa iyo, matuwid ka, nakakasunod ka. Ang trabaho ng kautusan ay hanapin ang kasalanan mo. At sabihin sa iyo na makasalanan ka, sinira mo ang buong kautusan. Ang trabaho ng kautusan ay sabihin sa iyo na hindi ka nakakasunod. So pag gumawa ka ng sarili mong definitions, marami sa atin sa panahon ngayon gumagawa ng ganyan. Kung ano-anong definition nila sa buhay nila. Kaya nga napapariwara. Nagdadagdag. Nararapat lang na maintindihan natin na dahil kay Kristo, nagbago ang ugnayan po natin sa kautusan. Kung dati, bago tayo nakakilala kay Kristo, ang kautusan sinasabi sa atin, sinira mo yung buong kautusan. Nakaharap ka sa hatol. Mapapahamak ka. Hinihintay na lang ang pagbabalik ng hukom. Yun ang script ng kautusan. Dati. Ngunit nang makakilala ka kay Kristo, ganito na ngayon ang script ng kautusan. Sabi ni Jesucristo, if you love me, you will keep my commandments. Ang pagsunod sa kautusan ay expression ngayon ng ating pagmamahal sa Hari at ng kanyang pagmamahal din sa kanyang mga kinasasakupan. Tinuturuan tayo nitong mamuhay ng kaaya-aya habang pinanghahawakan ang mga pangako ng Diyos kasama ang ating mga kapatid sa kanyang harapan. Sa makatuwid, nung sinabi ni Jesucristo, if you love me, you will keep my commandments. Hindi naman niya sinabi yun sa isa lang eh. Sinabi niya yun sa kanyang mga alagad. Nakaharap ang lahat. Ibig sabihin, kung gusto mong sumunod kay Kristo, kailangan, you will do it as one body. May kasama ka. Hindi pwedeng sasabihin mo, Kristiyano ka, pero wala kang kinabibilangan. Saan ka nakarinig na sinabi niya ang sarili niya, ako po ay isang Fairbanks, pero nang tanungin siya, sino ang tatay mo? Hindi niya kilala. O sino ang kapatid mo? Hindi niya rin alam. O anong ginagawa ng mga Fairbanks tuwing araw ng Sabado, tuwing araw ng Linggo? Hindi rin niya rin alam. Ako po ay isang De Chavez. O anong ginagawa niyo sa araw na ito? Sino ang tatay mo? Sino kapatid mo? Hindi ko kilala eh. Walang ganun. Kung ikaw ay kay Kristo, ang sabi ni Kristo, if you love me, you will keep my commandments. This is done in a community. Hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ka, pero dinidetach mo sarili mo sa mga kapatid mo. Walang ganun. The Bible does not know of Christians na hiwalay sa kanilang pamilya, na hiwalay sa kaharian, na hiwalay sa sambahayan ni Jesucristo. And so we need to understand these things, na tinuturuan tayong mamuhay ng naaayon sa kaharian. At ito ang pagpapala niya sa atin hanggang sa kanyang pagbabalik. What is the reason Jesus came into this world? My brothers and sisters, Jesus came into the world to fulfill the law and the prophets. Isapuso natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin.